Dear Tita L, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig. Ako po si Julie at mula po ako sa San Jose del Monte, Bulacan. I was a no boyfriend since birth bago ko po nakilala si Aldrich 7 years ago. Noon po kasi, hindi ako naniniwala sa love na yan. I mean, of course, marunong po ako magmahal. Mahal ko po yung family ko, yung mga friends ko, ganyan. Pero yung love na isang intimate relationship, siguro dahil nga po galing ako sa broken family. In fact, hanggang ngayon, hindi po okay ang relasyon ni na mommy at daddy. Mula po nung naghiwalay sila when I was 13 years old, hindi ko pa ulit sila nakasama parehas kahit sa isang okasyon man lang ng birthday ko. Anyway, hanggang nakilala ko nga po itong si Aldrich, almost a year din niya akong sinundan hanggang sige na nga, kami na. Marami siyang nabasag na walls and limitations na sinet ko noon para sa sarili ko at aaminin ko sa kanya na sa kanya ko po naranasan at naintindihan kung ano nga ba yung love na yan. Masaya ako kasi marami akong firsts na kasama siya. Magbundok, mag-travel at sumakay ng eroplano, manood ng flip-top battles at pumunta sa mga toy-con kahit hindi ko po interes yun. First ko rin yung may lagi akong ina-update na mga nangyari sa akin sa buhay. Kasi kahit si mami o kaya si daddy ko, hindi ko naman laging nasasabihan ng mga nangyayari sa akin. Pero kay Aldrich, anything under the sun, Tita L, na pag-uusapan namin, napakang accommodating po niya. And siguro, yung level and way of thinking, nagkasundo po talaga kami. Pero hindi ko po alam kung anong nangyari. Sa halos 4 years namin na we're equally accommodating naman sa isa't isa, hindi ko na na-pinpoint kung saan kami nagsimulang mawala. Mawala ng direksyon, ng komunikasyon, at ng connection. Napansin ko na lang, mahaba na yung threads ng sent messages ko sa kanya. Sa text, sa messenger, meron pa nga sa Instagram, sa Telegram, pati sa Viber. Pero wala nang replies na bumabalik sa akin. Binigyan ko po siya ng chance na kausapin ako. Pag-usapan namin, pero wala na raw siyang mukhang maihaharap sa akin. At yun na nga ang huli na nagkausap po kami. Sa ngayon, 2 years na ang lumipas. At yun pa rin ang huling pagkakataon na nabigyan ko ang sarili ko ng chance na maniwala sa pag-ibig. Sobrang corny lang, Tita L, pero hindi ko alam kung ano ba. Cursed ba kami? Yung parents ko laging nag-aaway kaya naghiwalay. Pero ako, the last time I checked, okay naman kami. May mga plano kami para sa aming dalawa nang hindi magkasama at hindi magkahiwalay. O nang magkasama at hindi magkahiwalay. Overly selective ba ang mga kupido at hindi ako kasali sa mga pwedeng magmahal at mahalin ng pang forever? Sana po matulungan niyo ako, Tita L, na maliwanagan yung isip at damdamin ko kasi alam ko naman na nilalamon na rin ako ng sakit at mga tanong tungkol sa past relationship ko. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Muli ako po si Julie ng San Jose del Monte, Bulacan. Julie ng San Jose del Monte, Bulacan na nilalamon ng mga tanong tungkol sa past relationship mo, kung cursed ba ang pamilya mo at nadadamay ka lang. Diba sabi nga nila, you can't choose your family. You're born with it. Pero I don't believe in curses. I always believe that kapag para sa'yo at ipinagdasal mo, ibibigay yan sa'yo. Baka, Julie, ang nangyari lang sa'yo is itong si Aldrich lang yung naging tulay para maturuan ka kung paano umibig
Though it did not last that long, di ba? Katulad ng akala mong forever na with wedding bells and all, baka nga siya yung ginamit lang na instrument para ma-break yung ice. Kasi di ba sabi mo nga, maraming walls ang nabasag nung naging kayo, pati yung mga limitations mo. Pero sabi nga rin ng throwback song ni Cathy Dennis, too many walls din have been built between you and Aldrich. Kasi nga, nagkaroon din kayo ng gap. Instead of staying in love and growing old together, you grew apart. So baka instrument lang siya para matuto ka kung ano talaga ang essence o kung ano talaga ang ibig sabihin ng magmahal. So sana, huwag kang susuko na isang araw, hindi man si Aldrich ang para sa'yo. O malay mo, pinaglalaro ka lang na tadhana. Malay mo kung magkabalikan kayo, hindi mo rin naman masabi. 'Di ba? Pero kung hindi man kayo meant, I always believe that meron at merong darating na para sa'yo. 'Di ba? Sabi nga, the most inefficient and self-harming thing a person can do is go out looking for love. Nax. Let it find you when the time is right and you're out doing what you love to do. Only then will you find it in its truest form. Yan. Sabi yan ni AJ Darkholme. Ganyan. Hindi po niya kamag-anak si E.T. Phone Home. Gusto mo pa ng dagdag. If you love the wrong one so much, just imagine how much love, 'di ba? You can give to the right one. Diba? Actually, alam nyo ba? May kinalaman dyan yung yung pinapahula ko. Nakanta. Hindi ba? So, ayan, mga kapatid, Julie, sana maging okay ka. Marami ka mang questions. I guess, gaya ng mga katulad ng mga sinasabi ko noon, siguro yung closure lang na hinahanap mo ay hindi yung closure na nai-imagine mo na mangyayari kapag nagkita at nagkausap kayo. Still, sana yung kalooban mo, stop asking questions because it's been 2 years and as painful or like a bladed knife as it seems when I say it's over and it's been 2 years, wala na. Move on, move forward, be happy. Kasi masyadong nakafocus ka kay Aldrich, oh. Para kang kabayo na may tapal, hindi makatingin sa left and right. Yun 'di ba? Ganun. Kung tanggalin mo kaya yung mga tapal na yan, para mas makita mo yung surroundings mo. Malay mo, andyan lang si Mr. Right, 'di ba, Julie?